Joe Rogan to, walang cut to ban. Oh, sige lang. Joe Rogan. Ganun napansin mo, nag-podcast ka ba? Hindi, nadadaan-daan lang sa TikTok. Pag pinanood mo ng full sa Spotify yung minsan na pag pinlay nila, continuous na ipag-usap na siya. Para ng ano, no? Yun na yun. Parang ganun. Pero, so ayun na mga chong, this is episode 2 ng RPE Talks. So, natuloy din kasi nga, tumagal to kasi una sa lahat, yung mic is, kinakabahan ako. Baka hindi, baka Hindi pa narinig, no? Bantay-bantayan mo kung mawawala yung yung play, Pero yun nga, tumagal to kasi nga, yung mic, medyo matagal dumating. Then, ayun, supposedly sa taas kami pero napakainit ngayon, no? Oo, sobrang init ngayon. 40 ata pag tanghali. Di ko alam yung temperature pero masasabi ko lang, sobrang init niya, Ingat guys, Sobra. Nako, ingat. Grabe. So, ayun, sa mga gusto mag-train sa RPE, baka pumunta dito ng mga 3 onwards, huwag kayong pupunta dito ng mga 10 to Solar 10 to 1. Solar po, grabe init. Sunog ka talaga nun. Pero, ayun nga, introan ko lang. Yun, episode 2 ng RPE Talk. So, shoutout sa mga nanood. Kagot, mga 200 views na yun 200 din yun, no? 200 din yun. Thank you, guys. Hindi lang, 3-digit yan, par. Di ba? Ito parang, na to, 1,000 na to. Pero hindi isip ko pa kung kung ilalagay ko pa sa podcast. Sabi kasi, napagsabi kasi sa akin, parang may bayad ata yun pag parang? Nagtatao, nawawala ang podcast. Pero yun nga, ayun, everything is perfect na kasi nakamonitor na. Kasi ako lang yung, kasi wala pa tayong budget pambili ng headphones, Okay lang ba? Ako lang Okay lang. Ikaw na bahala, ikaw rin mag-edit. Sige. Pero naririnig mo naman ako. Oo. Ako kasi narinig kita. Kasi namomonitor kita. Pero yun nga, episode 2 na. Kailang episode 2 na ako, pre. Episode 2. 2 na. So, ayun, bago muna ang lahat, bago ko to introduce, big shout-out sa, again, first of all, RPE Gym, RPE, Parel? Ano yung Hinat ko nga kasi, kasi diba si Christian Guzman, meron siyang Alpha Lit Gym, tapos Alpha Lit, like, yung panel niya. So, ano ba, naisip mo, like, ano opinion mo doon? Like, ihihiwalay ko ba? O like as is na siya since na madami yung assist ko na. Oo, kasi para una doon ka na nakilala sa bagay. Sige, pag hiniwalay ko pa tong RPE clothing or RPE, kukuha na naman ako ng kukuha na naman sa bagay. Hindi na magbi-build up ka ulit, i-build up mo ulit. I-build up ko ulit. Oo, sa bagay. Kasi ang taas na ng engagement sa IG ng RPE ngayon. Shoutout doon sa lahat ng sumuot ng com shirt. Shoutout. Yun nga, RPE shirt, com shirt, tapos ito yung current release namin, which is marami salamat sa mga nag-order talaga kasi ito yung batch na comparing sa yung previous release namin, ito yung batch kung saan sobrang dami nag-order. Basta, comparing sobrang ang laki ng difference. Maraming salamat sa support sa inyo ninyo. And ngayon, meron i-release na 3 colorway, ilalagay ko dyan sa screen. Oversize siya. Same lang sizing ng yung OS na ni-release namin before. So, message na lang yung RPE IG para may magre-reply naman sa inyo doon. Ako din naman magre-reply doon. Ako rin magre-reply doon. Yun, like, kung if mga frequently asked question, message nyo lang. Then, of course, sa L1 Fitness. So, recently, pinadalan tayo ng L1 Fitness. Lance, shoutout sa'yo. Pinadalan tayo ng Apex Power. So, ito yung version 2.0 ng Avansus daw Yung una, tawag ko dito, Avancus Bahala na kayo. Pero naririnig ko sila na-build talaga, Avansus talaga. Pero at the end of the day, sapatos yan. Yun. Maraming salamat, Avansus 2.0. Yung review nito sa IG ng RPE, nandoon na. I-watch nyo na lang. Maraming salamat. Code RPE05.
5% discount. Sa lahat na yun, pag nag-check out kayo, may tatype nyo lang dun sa code RP05, tapos pag in-enter nyo, magkakaroon ng 5% discount. If, for example, umabot like 100,000 yung pinamili nyo dun, may 5% discount kayo dun, di ba? So, malaking bagay na yun, men. So, shout out. And of course, ano ba? Sponsor sa bahay namin kasi hindi pa gawa hindi pa gawa yung yung RP office / podcast area eh. So under construction pa. Sa lahat pala ng pupunta ngayon sa RP gym, expect na medyo may alikabok ng konti kasi under construction yung labas. Pero yung loob naman ng mismong gym is all good naman siya. Tolerable naman yung init. Pero again, bawal sa maarte. Yun lang. Ayun. Ginoo sa aking kalimang Pakilala nyo sa parang PSP yun, pre. Then, ayun, I decided na i-guest tong isang malupit athlete / kaibigan. So, introduce yourself. Yan. Hi guys. My name is Steven Lorenzo. But guys, Stephen siya with PH. Ako kasi XRD, Steven. V. So, ayun, introduce yourself. Ayun, my name is Steven Lorenzo. Powerlifter / bodybuilder. So, ayun, kumbaga, kwento natin kung paano kami nagkakilala muna. Kasi sobrang nakakatawa yung nakakatawa lahat eh. Eto, introhan ko yung pagkakilala namin. So, kilala si Matthew, yung guest nung previous podcast. Yun, talagang mas nauna siyang kilala. So, to cut the story short, nakikita niya si Steven sa gym. Sa mo kwento kung paano kami nagkakilala. Sige, kwento mo na lang. Kwento mo na lang. Ganito yan. Hindi ko naman talaga si Matthew. So, one time, dumayo ako sa hardcore, sa may Fairview. Tapos, na ako nun eh. Actually, wala akong off-season na ako sa bodybuilding. So, medyo nagko-compounds na ako ulit like squat bench, deadlifts. Deadlift madalas. So, one time pumunta akong hardcore tapos nandun si Matthew. Nag-training siya, powerlifting. Tapos ako, punta lang ako doon tapos mag-deadlift lang ako nun, deadlift. Tapos nakita niya ako. Tapos timing kasi noon, wala na akong chalk. Ubus na yung chalk na dala ko. Oo kami. Tapos, biglang in-approach ako ni Boss Matt. Tapos, ayun, binigyan niya ako chalk. Tapos, yun, after nung session ko ng deadlift, yun, usap na kami. Tapos, yun na, tuloy-tuloy na siya. Tuloy-tuloy. Oo, yun, nalaman ko naggugupit pa na siya. Tapos, pupunta ako hardcore, tambay muna ako doon. So, doon talaga yung nagsimula yung... Dahil sa chalk. So, yung time na yun, ano ka pa nun? Bodybuilder ka pa nun? Oo, bodybuilder. Pero yung programming mo nun, parang may SBD ka, ganun? Oo, meron. Hinagita daw niya pag-deadlift eh. Bengkong daw. Bengkong deadlift. Pwede tignan niyo yung IG ko, guys. Yan. Ay, follow niyo pala siya sa Steven Legit. Ilalagay ko na lang sa description box yung Instagram niya. So, from that, parang niyaya, no? To cut the story short, so nagkakilala na kayo. Niyaya ka ni Steven dito. Ay, ni Steven. Ni Matthew dito. Niyaya. Tapos, bago pa RP yun, di ba? Wala pa yun, parang wala ka. Early days ng RP yun. Naalala ko yun. May rock pay combo rock na ba? Meron na, no? Meron na. May isa ata, isang combo rock. Parang isang combo rock. Pero lupa. Lupa. Slash cage. Oh, man. Pero yun nga, kasi isa sila sa mga, sa mga pioneer, Parang talagang sila yung unang gumamit ng RPG. Buminyag, no? Tapos, ayun, from din, inano ni Macho, parang tinuturuan ka nga, naalala ko yun, men. Nagde-deadlift ka noon, tinuturuan ka namin kung paano. Kasi, hindi ka pa marunong pumuha ng slack. Wala talaga akong alam, guys. Kasi yung ginagawa ko noon, nanonood lang ako, kunwari, sino ba? Sila David Late. Wala lang, kaya pa titingnan ko lang, tas gagayain ko lang, pero wala talagang yung cues, technique, wala. Basta, mamasil, di ba? Bodybuilder ka. Alam mo sa technique, di ba? Mga di ba? Parang, although, di ba? Pero again, kumbaga hindi mo siya liga dati. Hindi. Tapos, tinuruan niya na namin. Tapos, nung day ba din na yon or the following day yon na nagpustahan kayo ni Matthew? Yun din, yung araw na yun, nandito pa sila, The job.
Si Jerome. Si Jerome, Oo. Bali nung araw na yun, pauwi tayo, di ba? sa taas. So, nagpustahan sila. Ngayon, anong pustahan nyo? Pustahan kami. Yung pusta, kasi powerlifter si Matthew, ako bodybuilder. So, gagawin namin crossover. Ako magpa-powerlifting, siya magme-men's physique, ako magpa-bodybuilding. Yun yung naging deal eh. Yung naging deal. Nasa akin yung video doon, kaso di ko mahanap. Nasa Kada lang na akin medyo ko. guys. Pag nahanap ko, ilalagay ko dito. Medyo. So, sana mahanap ko. Pero yun nga, so, bali yun nga, yung deal ninyo, which is, ang natuloy lang yung sayo. Yung sa akin. Kasi, si Matthew, hindi pa siya nakakapag-compete. Although, di ba huminto siya ng powerlifting nun? Nag-meal prep siya. Meal prep siya nun. Nag-bulk siya, lumaki siya nun. Tapos, parang gusto nga niya yung bodybuilding, parang power building yung training niya talaga. Tapos, ito, at the story short, hindi siya nakasabak ng men's physique. Tapos, ito yung nauna. November last year. Tapos, ayun, din yung time na din na yun, syempre ako kasi, yung isa sila sa mga pinakauna kong athlete. Although ngayon, kasi ang diniskarte ko dati is, para sa akin na, opinion ko since ang pagiging powerlifting coach mo, wala naman exam yan, like, alam mo yun, certificate. As long as may alam ka na nagpo-progress yung tinuturo mo, yung tinuturuan mo, di ba? Considered ka na rin as powerlifting coach. Di ba? So ako, since ayoko maningil, kasi para sa akin ayoko kasi maningil na wala akong credential, like wala pang, alam mo yun, na kwari, kumbaga wala pang nabuong result. Parang ganun. So, nag-isip ako na, ayun, 3 sila ngayon. Si Alfred, yung guest nung nakaraang podcast. Tapos si Sian, di nyo ba nakikita yun? Kaka-episode din yun. Magkaka-episode din yun next. Si Sian at saka siya. So, yung time na yun, sinabi ko sa kanya na, coach kita libre. I mean, wala ka tayong babayaran, sundin mo lang ako. So, fast forward, kailan yung last comp mo? Last comp, full meet yung National Equip. National Equip, nag-novice ka ba nun? O Novice. Nag-novice ka nun. So far, sa tatlo silang nag-compete yun, lahat yun tinuruan ko, as in yung libre na tinuruan ko. Kasi, kumbaga yun yung parang deal ko sa sarili ko, bago ko maningil talaga, like as in, pag nag-inquired, ganito, magbibigay ako ng specific amount. Kailangan alam mo yun, kasi parang ang kapal naman ang mukha ako kapag, kahit siguro naman, kumbaga wala ka pa, wala ka pang, di ka pa sure kung gagana pa yung maninigal ka agad. Na. Marami ganun men yung like, although naiintindihan ko naman sila kasi nga like kabuhayan. Ang nangyayari lang, nakukompromise si athlete kasi either in terms of fitness general. Like kawawa si athlete na parang yun nga, nagbabayad siya tapos bengkong, alam mo yun, kumbaga wala sa hulog yung nangyayari sa kanya. Pero anyways, wag muna tayo pumunta doon, medyo toxic yung Pero nga, ayun, nag-compete. So, how was your first competition? First competition, full meet ba o yung deadlift? Ay, bago muna pala yun, bago. Pero, bago yun. Pero, tama, bago yun. Merong deadlift competition Nexus. Shoutout sa Nexus. Powerlifting. Nagpa-competition sila. Ito yung balopet. Deadlift competition, men. Sumali ka sa novice din. Novice. Kasi wala akong ibang pwedeng salian eh. Kasi novice and open. Novice, walang experience sa... Wala pa talaga. Wala akong experience eh. So open yung mga may experience. Nandun si Surima. Shoutout kay John. Shoutout sa'yo, men. Next episode ka na, men. Yun. Tatatawa talaga ako doon kasi basta nag-prep na tayo nun. Pinag-prep natin. Actually, nasa block ka pa ng powerlifting nun. Like, tapos iniba natin eventually kasi yung deadlift specific na. Kasi yun natin. So, ano nangyari doon, man? Grabe yun. Lupit yan. Malupit mo doon, may prize ka, no? Yeah. Shoutout sa Momentus Gang. Momentus. Ay, men. Momentus, men. Shoutout sa inyo, Momentus. Darak. Captain. Solid yung Darak. Baka naman. Pero, ayun nga. Kwento mo kung makwento. Ayun. Actually, yung na yun, nakita ko lang siya sa IG eh. So, curious kasi ako sabi, deadlift only. Tapos, confident naman ako sa deadlift ko, syempre. Oo. Yun yung parang,
malakas ako doon. Malakas pero mahina. Basta confident ako doon sa lift na yun. So, sinabi ko sa kay boss X. So, go kami, G. So, prep kami. And, nakakatawa nga nun yung 1 week out ko. Embang yung mga ko nun, man. Nag-ano ka pa nung parang last heavy session sa Gym Zilla? Oo, nag-last heavy session. Kasi doon ako nag-train pala dito sa Gym Zilla. Pero madalas sa Zilla nun. Oo. Kasi may deadlift bar doon. Deadlift bar yung gagamitin eh. Oh, so, wala naman tayo deadlift bar. Wala. So, ayun. Yung last heavy session ko, heavy sessions, lahat embang. Pero sabi nga nila, trust the draper. Which is, madalas namang totoo. Madalas hindi lagi. Hindi lagi talaga. Madalas nagkaka-totoo yun. Pero yun nga. So, going to the meet, deadlift meet. Ayan, deadlift meet. Ang mindset ko talaga nun, sa totoo lang ito magiging 100% na ako dyan. Gusto ko talaga manalo kasi ako alam ko yung hirap nung prep eh. Ayan. Kahit nung lumalaban ng bodybuilding nun, ang aim ko lagi first place. Okay. Ayoko ng second. Yung second okay, third okay. Pero siyempre, maharap ka na nga lang. Ambition ka na nga lang. Champion na, di ba? May take ako dyan kasi parang ang plastic mo na naman sa sarili mo kung like hindi ka nag-i-expect ng Oo, diba? Kahit yung deep inside, alam mo yan? Oo, you wanna have fun. Pero siyempre deep inside, pinaghirapan mo. Ayaw mo ba manalo, di ba? Sobrang, ayan. So, going to the meet, siyempre, mindset ko, gusto ko manalo. Wala akong pakialam kahit novice yan o deadlift meet lang yan. Bibigay ko best ko, gusto ko manalo eh. Oo. So, ayan, minanifest ko pa nga yan eh. Sa dami ng hirap ko, siguro deserve ko nun manalo. Parang ganon. So sinabi ko lang sa hangin. Ilan kayo nun? Matanong lang. Ilan kayo nun? Ano kami nun? Alam ko, lagpas 10 kaming novice nun eh. Legit? Oo, lagpas 10. Lagpas 10 kayo novice nun? Well. Nakakatawa pa nun. Deadlift meet. Siyempre kinakabahan ako nun. Siyempre, unang salang ko eh. Siyempre. Tapos, nung first pull ko, 215. Yan, 215. Tandaan nyo guys, embang ako nung last heavy session ko ng 215 din ata, no? 220. Parang 220 ata yun, men. Parang ganun. Tapos yung 250 sobrang bilis. Pero may problem siya nung last heavy session to may problem siya sa tech. So, pero nung meet. Yun ata yung grip ba yun? Grip. Yung masyado ang masyado ka bang malapit doon? Malapit. Malayo. Malayo ba? Lang. Oo, shoulder width. Yun. So, tapos, ayun, nung first pull ko, syempre naglalaro sa isip ko na din. Cocktail last heavy pull ko. Embang yung eh. Wala kang idea nun eh. Ako lang nagpapasok nun eh. Hindi ko siya. Tumawad pa nga ako nun sa kanya. Dapat talaga. Diba? Opener talaga ng 220. Pero buti na lang na doon si Andre. Shoutout kay Andre. Shoutout kay Boss Andre. Sabi niya, iyan mo lang kasi pwede naman magdagdag Pero confident men. Para sa akin talaga, based sa mga warm-ups niya. Confident talaga ako nung time na yun. Kasi yun din eh. Kumbaga, isa ring dapat gawin yun. Responsibility yun ng coach or handler sa specific meet. Kasi, naman at the end of the day, kailangan pa rin, parang sa bodybuilding, di ba? Kailangan mong may third eye eh. Parang iba pa rin yung opinion mo sa opinion nung nagbabantay sa'yo. Magkaiba. So, kailangan mo pa rin eh. So, nung nag-warm up siya, confident talaga ako. At saka, ang reason din kung bakit ako confident, nag-deadlift siya ng deadlift bar, yung ginamit dun, kabuki. Sa mga di nakakalam, ang kabuki deadlift bar is mas mahaba. Mas maliit yung circumference, tama ba? Tapos, mas bendy siya. Bendy, grabe. So, ang tendency, kapag pinul mo yung slack, makakaposisyon na yung hips mo ng mas mataas. So, pag nakaposisyon yung hips mo ng mataas, yung range of motion ng plate hanggang sa i-lock out mo is nag-cut na siya. So, technically speaking, mas mapapadali yung buhat mo. Kaya, kung mapapansin nyo, sobrang madali. Pag nasubukan mo or may nakikita kayong mga nagde-deadlift na sobrang bibigat, nagde-deadlift bar sila or kabuki bar. So, yun yung reason kung bakit ako confident dun sa 220 niya. Pero, syempre, first meet niya pa,
sige, 215. Kailangan ng confidence boost. Confidence boost lang. Kumbaga, yun din sa mga mag-meet pa lang dyan pala. As much as possible, lahat ng first attempt, Opener. squat, bench, deadlift man yan, wag na kayong magmaasim. Lagi yung base yan sa, sa warm-up nyo eh. Kung feeling nyo talaga like, for example, may plano na kayo, like, ganito, ganyan, yung first attempt, ganun. Pwede pa naman kayo magbago. So, wag na lang, maging totoo lang kayo sa sarili nyo. Kasi, hindi mo alam kung good day ba talaga yung araw mo na yun, man. Android, araw-araw good day. Diba, may mga ganon, kaya may sinasabi na bad meet, mga ganon. Kasi nga, hindi nila nalalabas yung full potential nila sa araw. Hindi sila malakas sa araw. Pero yun nga, as much as possible, yung first attempt mo, squat, bench, deads man yan, is at least 7 para sa akin na. At least 7. Like, magagawa mo siya like anytime, anywhere. Alam mo yun. Kahit nakapikit ka. Like, alam mo yun, kaya mo talaga. And that's the meaning of first attempt. Pero at the end of the day, diskarte nyo pa rin yan at saka ng coach nyo. Yun lang yung recommendation. Okay? Para iwas na rin, DQ bump out. Sayang kasi, sayang prep. Sayang prep, men. Kasi, nangyari sa akin kasi dati. Isa rin pala, magbasa kayo ng rules. Kasi, yung pinaka-importante guys, basahin nyo. Rulebook talaga, men. Kasi nadali ako dyan, men, first meet ko, diba? Nakwento ko nga, ipahagingan ko lang na parang, akala ko kasi pwedeng magbaba. Yung pala, may bawal na. Napalaban. Dahil nga, hindi ko parang, sinunod pa rin namin yung game plan kasi di ako nagtutunaw sa sarili ko. Baga, the end of the day, maging totoo lang kayo sa sarili nyo sa araw ng meet. Then, second attempt. Yan, 215 first attempt. 225. Di 225 ko ba yun? 225. Oo, 10-10-10 yun, no? 215, lumipad. So, wala na akong pakialam nun kahit ano yung lagay. Wala ko yung naglalagay. Wala akong pakialam. Hindi niya alam yung numbers. Second attempt, 225, ganun din. Mabilis din. Tapos 235, yun na yung laban talaga. Laban na yung 235. Ay, kasi hindi mo pa nahawakan yun eh. Never. Sa tarang buhay mo, no? Kaya maganda nga rin, di ko alam eh. Sa atin pala sa meet na yon, pwede mag-hitch. May naka-strap pala. Pwede mag-strap. Ikaw na bahala, basta umangat. Kaya confident din ako na mabubuhat niyo yung mga numbers yun. Kasi nga, well-equipped siya eh. So, napaka-imposible hindi niya mabuhat yan. So yun, 225, 235, successful. So, ayun na, tapos na. Actually, di ko alam. Wala na akong alam. Kasi itong malupit. Wala rin akong alam. Kasi wala din akong alam. Dapat. Uwi na ako. Tapos biglang tinatawag yung pangalan niya. Pinapapili ka, no? Anong size ko daw? Size mo. Kasi bakit? Yung sabihin, may preview. So, siguro, preview or... so nanalo siya. To cut the story short, nanalo siya. First. Sa novice, 10 kayo, no? 10 silang novice. Again, lang to, like, gym meet lang to. Hindi siya official. Gym meet lang to. Pero at the end of the day, competition pa rin siya. Tapos, kahit sabihin mong gym meet, pero 10 kayo eh. 10 kayo na novice, di ba? Parang nakaka-proud yun. Hindi katulad like, 2 lang kayo, 3 lang kayo. Oo naman, kasi nandun pa rin yung competition. Kumbaga, hindi ka nanalo dahil 2 lang kayo, 3 lang kayo. Mismo. Pero, kumbaga, nilaban mo yung spot mo na yun eh. So, yun, nanalo ka na. Nanalo yan. First place. Then, to fast forward, yun na yung pinaka-first meet mo. Second meet, yung sa nationals na. Nationals. Equipped na lang. Full meet. Full meet siya. So, siya. Doon sila, sabay-sabay sila nag-meet noon, si Alfred, si Sian, at saka siya. Yung 3 tinuruan ko. Na libre. Ayun, so far, ano ka ba nun? Hindi, 8/9 ka ba nun? O 7? 8/9. 8/9. Last deadlift lang yung So, to wrap that full meet, ano lang yung na-miss mo? Last deadlift. Last deadlift. Oo. Ayun, yung tech issue din. Tech issue din talaga. Nandun yung strength, kaso nga lang nadala siya. Ano ba yung sobra mong layo ba yun? O ano ba nangyari doon? Ano yun eh? Lumayo yung bar kasi ginanon ko eh. Parang tumama. Okay naman na ngayon guys. Huwag kayong mag-alala. Okay na yung deadlifts ko ngayon. So, ayun. Hindi man siya naka-place kasi nationals na yun eh. Kahit novice doon po, mga novice doon, sobrang stock na novice. Stock mga novice doon, men. Kumbaga sa amin pinaglalaban, kung basehan sa total pinaglalaban na lang namin ng fourth na lang.
Fourth, fifth. Kasi parang automatic na pag di na bomb out yung 1, 2, 3, no? Sila na yun, no? Kasi 500 plus ang total nila Liam. Nila Ed. Okay. Si Galon, 600. Ay, isa pa yun. Shoutout kay, Angelo Galon. Grabe, solid nila nun. Shoutout din kay Lian. Off Gear, man. Off Gear, man. Check nyo sa Shopee. Check nyo, saka IG rin, Off Gear. So, ayun, hindi man siya nun. Nakaka-proud lang kasi, hindi man kayo podium something nun, pero, walang nabama out? Walang nabama out. Yan. Walang dikit. Kasi parang, siyempre, first meet nila, first meet ko, nabam out ako eh. So, ayun, yun nga yung wino-worry ko na parang, baka mapasa ko yung sumpa sa kanila kasi first first attempt ko. Kinabahan ko kay Alfred par. Di ba? Yung kinabahan talaga. Kasi, kayong dalawa ni Sian, hindi naman kayo, minsan lang kayo. May nagtitraining si Sian dito, pero minsan lumalabas siya. Si Alfred, ang pinaka nagtitraining siya dito lang eh. So, wala siyang ako lagi nakakasama niya. Alam mo yun, kumbaga parang, ako na lagi kakasama mo. Tapos mababam out. Ano ba yan? Pero sabi naman, hindi, kasalanan ko rin. Kasi, all throughout the meet, yung raps niya malambot. Okay. Binigyan ko ng SBD. Nanibago siya? Sa grip, kaya na-misgroove siya. So, kasalanan ko rin naman. So, wala. To cut the story, di naman siya ng bomb out. Nag-trust naman ako sa kanya. Sige, lapagbo. Grabe yung confidence ni Alfred nun. Alam ko na, pag nagsasabi yun, sige, hindi, ganun. Pag binigay ko. Parang parang re-attempt, tapos nag-jump ng 10 kg. Diba? Parang ganun. Diba? So, anyways, yung sa'yo, kamusta naman yung meet mo na yun? Kamusta yung meet? Okay naman siya. Ganun pa rin eh. Every competition kasi lagi yung mindset ko. Champion mindset siya. Kung manalo. Kahit suntok sa hangin, siyempre. Diba? Champion. Pero minsan rin kumbaga, dun pa rin tayo sa realidad eh. Oo. Kumbaga, lang yan eh. Isipin mo lang siya. Kung ano mangyari, yun na yun eh. That's it. Bonus na lang. So, the fact na iniisip mong gusto mo mag-champion, bibigay mo lahat, di ba? Mismo. Yun naman yung habol mo dun eh. Kasi kung iniisip mo na, for experience lang, bibigay mo ba best? Laging doon, parang complacent ka lang. Yun lang eh. So, siyempre, same mindset ako. Lagi ako ganyan eh. Bibigay ko yung 110% ko. Yan, bahala na. Kahit nung actually, ganito mindset ko nun kahit nung tumatakbo pa ako eh. Ang mindset ko nun, titigil lang ako tumakbo. Tumatakbo ko nun. Tumatakbo ka? Runner ka rin? Hybrid ka pala. Hybrid. Shoutout hybrid champion. Kilo-kilos. Tapos, 10K. Yung ko nun, 21. Parang yun kasi yung for me. Parang natakbo ka. Ayun, kung nalaman to, alam ko lang bodybuilder ka lang. Hindi, tumatakbo ako. 10K, 21. Yung legal na takbo naman yan. Hindi naman yung hindi yung takbo talagang droga. Iba pala. Runner. Ay, run. Kahit nung kahit nung yun, tumatakbo pa ako ng 21:42. Ano yung marathon, gano'n? Marathon. Full marathon, half marathon. Ka pala talaga, pre. Okay lang. Tamas. Mindset ko nun, titigil lang ako tumakbo pag nag-collapse ako dito. Yun na yun. Pero hanggat hindi ako nagko-collapse, dire-diretso ako. Baga, na-carry ko yung mindset na ganun eh. Every time sasalang ako, laging bigay mo lahat. Kahit walang, kahit tawanan ka ibang tao, wala naman silang pakialam. Hindi naman sila yung naghihirap, ikaw eh. Sabi nga nila, nobody cares. Ganun na-experience ko yun, yung tawanan ka. Kasi, hindi naman ako nagsimula ako bodybuilding, 100 kilos ako. Oo nga pala. Background. Batsuy ako nun, Punta tayo sa background niya before siya mag-start ng bodybuilding. So, ayan. Kung makita nila yan sa IG mo. Sa IG. Parang, scroll lang kayo. Alam mo yung opinion ko, pag nakita mo yung katawan na ito, alam mo yung typical na parang bonding na katawan na parang... ganun. Alam mo yung skinny fat ka doon? Skinny fat ka ba doon? Parang ganun. Pero mataba ka talaga eh. No? Taba, talagang lobo. kg ka pa, tapos long hair ka pa nun, di ba? Long hair. Ibang-iba yung mukha mo. Naisip ko kasi nun, kumbaga, bago pa yun, into fitness na ako eh. Kumbaga, alam ko yung macros, alam ko lahat yan eh, in shit. Pero, ayun nga, siyempre life happens. Ayan, nawala tayo sa fitness.
Tapos, Nagbarko, nagbarko. Yung nagbarko. Sa mga di nakakalam, ano pala siya? Seafarer. Seafarer siya. So, doon siya nagtatrabaho dati. So, ayan, nung pagbalik ko, kumbaga, dumating ako sa puntong na-realize ko sa sarili ko na kung wala akong gagawin para sa sarili ko, like, self-love, kumbaga, baka hindi tumagal yun yung buhay ko eh. Kasi overweight, alam mo naman pag overweight ko daming prone ka na sa diabetes, high blood, and... Wait na, before may continue, para lang ma-align ko lang. So, before ka magbarko, nagra-run ka na nun. Oo. Pero di ka pa nagbubuhat nun. O, tamang buhat. Tamang buhat. Buhat pogi. Pogi. Tapos, then, yung nagbarko ka, tapos nagpapay ka, go. Ayun. Diabetes. Kumbaga, nanggaling na nga ako dun di ba? Kumbaga, nag-training ako tumakbo. So, medyo may athletic something na. Kumbaga, may background ng konti. Ka na. Tapos, ayun, na-realize ko lang one time, sabi ko, kailan ako magsisimula? So, ginawa ko nun, punta lang ako sa gym. Punta lang ako. Tapos, ayun na. Unti-unti, small, dalawang beses pumunta sa gym. Ito, papunta na tayo dun sa hot topic natin eh. Nung, like, di ba, pumasok ka sa gym, ano yun? Alam mo ng lahat? O... Kumbaga, binibuild ko ulit yung sarili ko. Like, alam mo, nag-research ka na. So, may background ka na talaga. Meron na. Okay. So, ayun, kinakapa-kapa ko pa rin. So, hindi ka zero nung pagbalik mo. Gets. So, ayun nga. So, balik. Yun, binabalik. Unti-unti ko siyang binabalik. Tapos, ang nangyari nun, yun, nagkita kami nung teammate ko. Shoutout kay Randy. Hindi ko pa siya teammate nun. Nakita ko lang siya sa gym. Malupit na yun. Puposing siya. Galing, sabi ko. Ayos yun na. Tapos, ayun na, basta naging teammates kami, nag-prep kami together. Bodybuilding na yun. Physique. Physique. Like, nag-ano ka ba? Nag-classic ka ba o physique lang talaga? Nag-classic ako, tapos nag-men's physique. Classic men's physique. So, nakailang shows ka? Two shows. So, how was the show? Like, type listing ka ba? Ano? First show, NBAU. Walang drug-tested yun? Drug-tested. So, may Ito sila granted. Okay. So, pero yung random yun, o lahat kayo drug test? O nga pala, paano pala? Kasi sa powerlifting random siya. Like, kung ano lang. Alam ko doon, pagka nag-podium class. Parang ganun. Nag-podium ka, doon ka na iti-test. Parang same lang din sa powerlifting. So, first show, parang good lang. Pang ilan ganun? Nandun pa rin ako sa 10 eh. Pero lagpas 10. Lagpas 10. Lagpas kayo 10. Pero nung kasi 10, so para sa akin, ang habol ko kasi lagi, first call out. Kasi nandiyan na yun. Yun na yun eh. So, kumbaga filtered siya. Filtered ang first call out. Alam niyo ng mga So, first show, goods naman. Ayan. So, dami kong sampa sa stage. 4 ata sa men's physique. Iba't ibang marami kasing category doon. So ako, sinalihan ko lahat. Ayan. So, ayun, all goods naman. Maganda experience actually. Ang ganda ng show na yun. So, may mga nati athletes dyan. Try nyo NBAU. Ganda ng product. NBAU? Oo. Ano siya? Like international ba siya? O... alam ko international kasi may ginaganap din na ganun sa Australia eh. So, siguro considered na rin international show. Big show siya, maganda production. So, second show is, ano ba yun? WFF Supermodels sa Mandaluyong ata, Mandaluyong. Yun ba yung tumaas na yung mo? Yung placing mo? Oo. Pasok ko first call out. First call out, pasok. Ang nakakatawa nun, kasi December. December na siya, so, holiday season. 2000, like pre-pandemic, post-pandemic. Ano na nun? Post na. Nakakatawa nun kasi 'di ba December na. So ang prep ko nun parang medyo chill na. Alam mo 'yun, relax na. Kasi may experience ka na from previous prep. So medyo alam mo na yung gagawin mo. Oo. So medyo chill since December na. So kung ano na lang niyan, 'di ba? Para sa akin kung anong bigay, ayun na 'yun. Tanggap mo na. Tanggap ko na. Oo. Pero syempre, gigil pa rin. Kaya may prep yan eh.
Tapos, O baga nandun pa rin yung champion mindset. nandun pa rin champion mindset. Kasi parang naiintindihan ko yung champion mindset na hindi naman like sa pag natalo ka is man environment. Parang ang point nun is parang bigay mo lahat. Bigyan mo lahat. Kung baga patalo ka man, wala kang pinanghinayangan. Kaysa like matalo ka na nga, Hindi pa binigay. alam mo, kasi alam mo naman sa sarili mo, binigay mo eh. yo-yo ka lang di ba? Oo. Kung, di ba, alam mo yun, pare sa training, like, ginagawa ba yung accessories mo, gano'n, seryoso mo ba yung mga backpacks mo, parang gano'n. So, pag, alam mo sa sarili mo na hindi mo ginawa yun, tapos nag-i-expect ka na manalo ka, kapala mo na mukha mo. Di ba? Parang, di ba? Baga, ano lang yan, it boils down to, paano ba i-define yung pagiging champion para sa'yo? Different, may iba't iba tayong explanation yan. Iba explanation eh. Pwedeng sabihin natin nag-champion ka dahil nagawa mo to. Di ka man nag-place, pero champion ka dahil ginawa mo eh. Kumbaga, lakas ng loob mo, ginawa mo yan. Kasi yung ano pa lang, yung pagsampa pa nga lang. Kasi imagine, hindi lahat kayang gawin eh. Hindi lahat kayang gawin, hindi lahat. Kasi ako, totoo lang, since pumasok ko ng fitness na like bodybuilding talaga, talagang goal ko talaga yon na mag-physique. Pero parang, parang may stage fright ako na parang, doon pa lang eh. Kumbaga, ang point doon is, the point pa lang na sumalang ka doon, sa nasa stage ka, the point pa lang na nag-register ka, napakalupit mo na nun. Ayun. Yun nga. So, di siya talaga for everyone. Pero yun nga, sa lahat ng athletes dyan, laki ng respeto ko sa inyo kasi alam ko yung mga pinagdaanan, alam ko yung hirap. Kasi talagang may sasakripisyo ka. Di kasama na pera, family time. Yun yung i-add ko lang, yun yung hindi nagigets ng non-athlete. Like, naging issue yan yung kay Heidi. Big example yung kay Heidi Lin. Maraming sabi, ay, ganyan. Na parang, ano lang naman, bot lang naman. Tapos, ganito, ganyan. Kasi nga, marami siya naging reward. And hindi nila alam na like, yung like, purot dulo nun kung paano siya napunta dun. Like, nabigyan lang naman siya ng malupitang sponsor nung nag-champion siya sa Olympics. Pero, before that, wala naman. Hindi naman siya. Kahit nga nababalita nga siya dun, di ba? Like, headline yan. Like, Olympic athlete, Adeline Diaz, hindi na kapasok, gano'n. Ay, nasana sila, hindi kasi hindi nakapasok. Yung mga gano'n na parang yung ang point there is hindi nila naiintindihan kung ano yung difficulty ng pagiging athlete, like kahit anong kahit anong sport. Kasi, hindi nga, yun nga parang ang point doon is, hindi mahirap magsabi sa isang bagay nang hindi mo pa nararanasan. Like sabihin mo, madali lang ba? Kahit na-try mo na ba? Yung laging tanong doon. Kaya, alam mo yun. Sa mga ganun, doon, siguro, try nyo muna bago kayo magsalita. Pero ako naman, ang naano ko nun looking back. Kumbaga, ako inintindi ko na lang kasi, hindi nyo talaga maiintindihan. Siguro sa point ng buhay nyo, hindi nyo na siguro na-try. Hindi mo na-try. Nagigets ko naman, hindi nyo talaga maintindihan. Pero, yun nga, respect na lang. And siguro, intindihin nyo na lang din kami. At times, kasi minsan may maapektuhan kunwari, mood changes. Bodybuilding medyo nagbabago yung mood mo, papalapit kasi yung calories, palit na ng palit. Affected na yung tiyatas mo pa yung cardio mo, dip ka na, parang yun. Iba na iba. So, sobrang medyo irritable ka na ng konti. In terms of ganyan, may ganyan na banggit si Perkins Nabanggit niya yan parang recently lang na napanood ko sa YouTube. Parang nung leading sa meet, which is napansin din yung fiancé niya na parang pag nasa training siya, like laser focus na siya, hindi siya makausap. Ganon. Parang kaya nagigets ko yung ganon na hindi lang pala feeling ko ang reason hindi sa like nadideplete ka gano'n. Isa yung factor pero ang main reason is laser focus ka na. Kumbaga ayaw mo nang ayaw mo na ibang store kasi man kapag like for example na stress ka pa sa ganyan makakadagdagin sa paghihirap mo. Tapos alam mo yun, matas pa ang chance na papalpak ka kasi yung hala kasi nila like physical. Men sobrang laking bearing ng emotional state ng isang atleta. Psychological like lahat inside, like mental, emotional, etc. Man kapag hindi align yan,
Kahit sobra mong lakas, Papalpak ka. papalpak ka talaga Sigurado nun. yun. Sobrang 100% para sa akin. Kailangan lock-in ka. Lock-in ka dapat talaga. Kasi yung iba nga, sa tanan ng buhay nila, hindi pa nila nakawakan yun. Pero dahil matibay yung alam nilang mabubuhat nila, nakalaki ng bilib sa sarili nila. Mind over matter. Mind over matter. Grabe. Yun, buhat nila, di ba? Parang yung Pero siyempre, lahat yan, siyempre, dasal-dasal din. Ayan. So, ayun. all goods na yung mo. Grabe, no? Grabe yung mo. Then after nun, di ba, dalawa lang talaga yun. Dalawang show. Then to fast forward, yun na yung Next, yung PL na. tatanong lang kita, kasi galing ka ng bodybuilding. Ito yung mga gusto kong tanong, yung gusto kong malaman. Kasi ako, may sagot ako dito. Like, anong reason kung bakit? Kasi, may kadalasan kasi ngayon, kung napapansin nyo, powerlifting industry dito sa Pilipinas, like powerlifting community dito sa Pilipinas, is may nakikita akong FOMO, like fear of missing out. Like example, classic ako, hindi ako powerlifter. Classic ko kayo, powerlifter kayo, karamihan estudyante. Powerlifter kayo, ganito, ganyan. Ako, syempre, ayaw ma-miss out. Bibili ako ng ganyan, ganito, ganyan, gear, etc. Syempre, mayaman ako, estudyante ako, ganito, ganyan. Tapos, doon mo makikita, like, ilang months, magsisibentahan ng gamit yung mga yan. Tapos, magkikwit yan. Marami akong nakikitang ganyan ako. Yun ang parang, ito yung tanong. Ano ang reason kung bakit, like, nag-go ka talaga? Kasi nag-compete ka ngayon. Alam ko, sa sarili ko, kahit di mo sabihin, seryoso ko sa powerlifting, eh. Anong reason? Ano yung nag-trigger sa'yo? Ano yung reason pinangahawakan mo? Anong nagda-drive sa'yo kung bakit tinutuloy mo to? PL. Bakit tinutuloy yung PL? Bakit? Kasi nagaling ka sa... bakit nag-switch? Isa na rin yun kung bakit ka nag-switch talaga na doon. Ang kasi, ako naisip ko kasi, pros and cons ba tawag doon? Yung higher probability of winning. Yun yung naisip ko kasi let's face it. Kumbaga, kaya naman siguro manalo sa shows. Sa show. Pero kasi ang bodybuilding, napaka-subjective niya sport. Niya talaga. So, walang metric in terms like powerlifting, may numbers. Then kasi, kunwari, ito trip naming loop, kung wala ka dyan, hindi ka manalo, ganon. So, napaka-subjective niya, depende sa judges. Kung, ayun nga, hindi ka manalo. In terms na subjective, meron akong, hindi ko narinig ko ba yun o nabasa ko ba yun? Local show lang siya. Parang, hindi siya pinanalo. Alam mo yung reason? Kasi nagmukha siyang kargado. Parang ganun yung reason niya. Pero which is, I don't know kung kargado pa talaga siya o hindi. Kasi, depende lang kung natural. Pero natural show, anong mo doon? May nabalitaan din akong ganyan. Parang ganun. Well, wala lang. Din lang yung nakita ko. Saka, ayun nga. Parang subjective talaga ng bodybuilding. Sa bodybuilding kasi, if you want to get to the next level, once na-reach mo yung natural potential mo, kailangan mo na rin talaga mag-take. Like, Olympia, mga ganun, Arnold's, hindi sa Arnold's, may natin. May natin ba? Pero, yun nga, pero ang point kasi, 90+%, kailangan mo mag-take. Kasi isipin mo nagda-take nga, hindi pa pumapasok eh. Diba? Pero may natural shows, gets. Pero yun nga, yung main reason ko is, kumbaga kaya ko mag-excel dito sa PL kasi may metric na numbers. Same tayo. Yan. Same tayo ng reason. Kasi, ito objective to parang. Like, may judges. Pero kung malakas ka malakas ka talaga. Mananalo ka. Hindi ka tulad like, maganda yung katawan mo, pero hindi ka pa rin sure. Kung hindi ka trip ng judges, wala. Kung off ka doon araw na yun, etc. Maraming factor. Pero kahit i-bring out mo yung pinaka-best mo, like, isagad mo talaga, kung di ka nila bet nung araw na yun, wala. Like powerlifting, kung ibigay mo yung best mo, malakas ka pa. Kasi may kumbaga, may pinanghahawakan ka ng kumbaga,
bagay na alam mo na, training pa lang, alam mo na yung numbers mo. Meron mo na. Pwede mo na ma-forecast kung anong gagawin performance mo sa platform given the fact na in a good day ka. So, sobrang niyang objective na alam mo. Minsan nga, alam mo na kung panalo ka o hindi. Ayun. Pag nakita mo yung like nag-submit yung, lalo na kapag tinitingnan mo yung mga nominations, pag tinitingnan mo yung mga, syempre, nagpo-post sa IG yung mga kalaban mo, nakita mo yung training nila, ay, tinetempo niya tong ganito, ay, di niya nakuha tong ganito. Pero, may take ako dyan. Take mo dyan. At the end of the day, it boils down pa rin sa midday. Oo. Marami na. Like, hindi lang local international, like, grabe yung training. Like, wow, panalo na to. Big example, Panas. Panas sa si Brian Lee. Big example yung nabam out si Panas. Nabam out si Panas. Yun yung pinaka-big example. Like, alam mo yun, like, so, isa na yung automatic yan. Naglalaban na lang sila sa second place. Pero, nang dahil sa ganong issue, na hindi niya nakuha yung depth, wala siyang magagawa. Bam out. Kaya tama lang din yung it all boils down sa meet. Pero what I mean is, comparing siya sa like bodybuilding. Alam mo yun, parang mas mataas ang chance alam mo yung magiging resulta kesa dun sa bodybuilding na, for example, like world foods ka na, ganyan ka na. Kasi sa totoo lang, pag sa stage, lahat kayo mukha kayong okay na mukha kayong maganda. Pantay na lang. Ano mo tinitignan ng judges? Weakness na lang. Sila. Pinaka-konting weakness, pinakamagaling magtago. Usually yan pinapanalo nila. Pero pa rin may certain look silang hinahanap na sobrang ayun yung ipapanalo nila. Mahirap talaga. Pero kudos pa rin. Hindi ko sinisiraan yung bodybuilding. Sa akin lang to sa akin lang. Kanya-kanya naman tayo ng technique. Pero kumbaga ang point lang namin dito is yung like ang reason kung bakit kami kasi parehas naman kami ako di man ako sumampa. Yung transformation naman ako, fitness vlog naman ako. So, kaya talaga ako nag-transition kasi dito ko nakita na may yun din tama, parehas tayo na may yung odds of excelling, tama ba yung grammar ko? Basta yung chance na mag-excel ako kaysa dun sa bodybuilding kasi una sa lahat pangit yung genetics ko, etc. Mas mataas ang chance ako mag-excel do. At sa nung isang factor lang yun, pero marami pang factor like na-enjoy ko, may adrenaline, etc. Pero yun nga yung pinaka main reason kung bakit kami nagsiswitch ng powerlifting. Di ba? Ayun. Ubos. It ba? Ano ba bang maganda? Galing ang haba natin. Di pa ako nagbabasa nito. Hindi ko nababasa. Hindi ko binabasa to. Ano pala binabasa yung questions, Ito pa, may seryoso. Kuha na dyan. Kuha na. Ito yung point ko na parang sobrang sayang ng gantong opportunity na katulad nito. Kung wala, may ginawa na tayo. May ginawa kami dati sa YouTube channel kasi wala, may kumbaga, yung may mga kwentuhan na pwede kang hindi mo alam, may matutulungan pa lang yung kwento na yun. Totoo yun. Alam actually. So, hindi sayang, men. So, kailangan talagang gawin tong goals. Kasi ito yung parang way kung para ma-deliver natin sa like, baka may makarelate sa inyo. May relate sa'yo. Kasi ako, personally, madalas, habang natatrabaho ako, nakikinig ako ng podcast Basta, nag-drive ako, podcast ako, bago matulog, podcast ako. Kasi, hindi mo alam, dun sa mga pinagkikwentuhan nila, may makukuha kang, alam mo yung aral, hindi man aral, experience, makakalit ka, ganun pala yun, ganyan. Kumbaga, alam mo yun, sobrang makakatulong talaga sa'yo. Totoo yun. Sobrang solid nung bakit nag-create yung like ako yung podcast. Ako, wala ko alam sa PL nun. Ginawa ko lang. Actually nakikinig lang ako sa King of the Lips. Okay. Doon ko sila nakilala. Actually, doon ko lang sila nakilala lahat. Kasi ginigis nila. Kasi ginigis. Yun nga, dahil podcast din. Doon mo mas makikilala sila yung personality nila, adversities, kung ano yung marami kang makukuha actually. Mindset, ganito. Yung mga like, for example, mga vlog clips. Saglit lang yun, hindi mo naman like katulad dito mga para kami nagkikwentuhan. Malalabas namin yung like totoong kami kaysa doon sa unfiltered vlog. Minsan, pag nag-vlog nga ako, mapansin ko nga dati ng vlog ko, parang na-cringe talaga ako pa. Sobrang like, alam mo parang
gagi parang OA ko dito. Mm. Parang Like may personality kang pinapakita sa vlog. Pero alam mo sa sarili mong, hindi ikaw yun eh. Di ba? Oo. Di ako yun. Yun nga. Yun yung kagandahan sa ganito. Mm. Like, hindi natin kung kailangan gawa ng persona. Ito lang kami. Ito lang kami. Pag Ito na yun. nakita nyo kami sa ganito lang kami. Nagkukwentuhan. Kung may cut man to, like, some hang time lang. Pero yung cut talaga na, alam mo, yung talagang raw talaga. Doon na isa rin sa napansin ko, men, pag nanonood ako ng mga raw clips, kahit nga vlog, parang mas na-appreciate ko yung tao. Or yung kung ano man yung ginagawa niya kaysa dun sa like filtered, edited. Although maganda yung, kumaga, iaayon mo rin eh. Like for example, kailangan magandang edit pag reels. Kasi reels yun eh, sobrang saglit niya lang. So kailangan ma-impress. Sa mga ganito, like yung sobrang long form, hindi kailangan mag-edit. Then, and parang yun nga yung natutuwa ako sa mga, kasi lalo sa pag mga raw, kaya ito yung big example, men. Si Sam Sulik. Yun talaga yung big example, like sobrang raw talaga, nagsasalita lang siya, walang music sa mismong video niya, like 1 hour, 2 hour, parang pinapodcast niya yung sarili niya. Ngayon, nagtataka kayo, ang dami namang views niyan, 1 hour, 2 hours, di ba? Tapos, pag isalita na siya, magbubuhat lang siya, magkakain-kain lang siya dun. Dahil ang reason niyan, unconsciously, natutuwa tayo kasi nakaka-relate. Relatability. Sa totoong buhay, raw lang naman, hindi naman edited yung buhay mo eh. Hindi ka naman nagkakaroon. So parang reality pa rin. Doon pa rin it all boils down sa pagiging totoo. Na hindi filtered. Kaya tayo, unconsciously, pinapanood natin siya, magtataka rin eh. Ito ano nanonood nito? Kasi nga, nakaka-relate ka. Kunwari, trip mo, di ba? Mga reality shows. Di ba? Reality shows. Di ba, Pinay Big Brother. Di ba? Kahit, kung filtered ba siya o scripted ba siya. Pero, para siyang... Pero that time, nanonood ka. Pero, medyo, tutok ka din eh. Tutok ko. Ako, ito, Pinay Big Brother, pinapanood ko pa yan yung, kasi, minsan di ko naabot, kasi tagal ng commercial sa TV. Nung nagkaroon na ng internet nun, like, pinapanood ko na siya dun sa AB7 something. Yung parang ganun. So, yun ang point dun is parang nakaka-relate yung mga tao. Mas siguro tumatagal yung parang watch time niya kapag nakaka-relate. Relatable. Pero case-to-case basis pa rin. Depende pa rin sa trip ng tao. Kung di mo trip ganun, di okay. Wala lang, natutuwa lang ako sa mga gantong like true talaga. Na parang di mo na isa ring reason, parang ito yung pinagkaiba ng ng like mainstream media na pag mainstream media, una sa lahat, may pakialam sila sa oras. Hindi basta-basta katulad nito, chill lang tayo, di natin iniintindi yung oras. Pag mga ganong media, na parang, gantong oras lang. Tapos cut pa yun. Yung tapos pili pa yung question. Ang malupit pa doon, pinapabasa muna sa yung question. Mga alam mo na. Alam mo na yung question. Parang, parang naman doon, para sa akin. Although, yun, kumbaga filtered yun, kumbaga yung tinutukoy ni Elon Musk ba yun na parang about sa censorship. Kasi diba, ang sabi niya, ayaw niya ng censorship. Like, roll lang talaga. It's not. Pag sa, kasi sa ganung high-end media na, parang, since alam mo yung, ibig sabihin, pwede kang ikaw as i-interview, pwede kang, ayoko tong sagutin. Ganon. Di katulad ng parang ito, ayaw mo man sagutin, minsan nasasagot mo siya, pero pwede naman mag-request ka na, di ko manasagot yan. Pero, dun sa ganong interview, filtered na siya. Ikaw pa rin yan, pero hindi, technically, hindi pa rin ikaw yan, 100%. Parang, yun yung mga napapansin ko. So, nabanan para, 1 oras tayo, parang di ako tumitingin dito. Imagine mo, Diba? Di ako tumitingin sa notes ko na, mga question. Baka intro pa lang tayo eh. Guys, intro pa lang talaga yun. Pero, di ba, nakakatawa. Kasi, feeling ko isa ring reason kung bakit ganito kasi, like, kahit hindi ka tumitingin kasi, trip mo yung ginagawa. Kasi, really, kumbaga, pinapag-usapan natin dito, yung ginagawa. Kasi mahirap, like, for example, mag-usap tayo dito ng tennis. Anong alam natin sa tennis? Di ba? Parang, wala tayong idea doon. Ganun. Galing lang. Yan, katulad niya, ito, hang time. Wala, minsan nauubusan ka rin. Normal naman yan eh.
ito nga, natakil nga natin ang di ko binabaso. Okay ba? Tinamaan na natin. Tapos na yung self-history mo, during interpistance, tapos natamaan na rin natin yun. Ito. Ito na yun. Ito. Yung dun tayo sa, kasi, ang reason ko bakit gusto kong i-brought up, kasi awareness to men sa fitness in general. Like, kasi parang kumbaga, Hot topic ata yan. ito yung hot topic na hindi kasi namimiss. Ito yung nakakalungkot, men, na sobrang, sabihin na natin, sobrang hindi ganun yung comprehension ng mga tao. Nakakalat. Gets mo. Kaya tayo? Hot topic, no? Hot topic. Hot topic. Yun na. Kaya ako gusto ko i-discuss to. Kumbaga, awareness siya. Kumbaga, nakakalungkot lang na, like, majority ba? Oo, majority. Like, hindi, I mean, yung sobrang, ang nangyayari kasi dito is, akala nila sinisiraan yung product. Kasi nga, may lumabas. Again, ito yung topic na to is yung, yung protein content. Parang paling yung, kanan mo nga konti lang. Parang paling, nauusi talaga ako eh. Kanan wala lang konti, pre. Konti lang. Iip ako, di ba? Okay na yan. Yun, yung protein content. So, ingid sa kaalaman ninyong lahat, nating lahat, na may lumabas na result, ilalagay ko na lang yung screenshot dyan. Which is, gawa naman ako ng opinion ko dito sa YouTube channel ko, pero since podcast to, i-brought up na din natin. So to cut the story short, yung resulta is inaccurate yung mga majority ng na-test. Diba? Ilan yung na-test? Like, basta ang pumasa lang, gusto kong i-shoutout yung pumasa, pero yung hindi pumasa, ayaw nang i-shoutout, men, kasi nakakahawa na sila. Nahawa na ako. Alam nyo na. Naiintindihan ko rin kasi, men, kasi may business ako eh. Business yun eh. Naiintindihan ko. Kumbaga, ang pumasa lang ito, kasi gusto kong bigyan na, gusto ko itong i-congratulate. Kung totoo man to, again, at the end of the day, men, hindi pa rin din natin alam kung talagang to yung result. Actually, ito alam ko maraming hindi, na to. Alam nyo ba kung bakit tinake down yung post? Kasi, bakit? Marami nag-aaway eh. Hindi. Ano ba nangyari dun? Na-disappoint si Wisdom. Shoutout kay Sir Wisdom. Kasi, binanggit niya dun malinaw eh. Like, may limiting factors pa din. Oo, yun nga. Kaya na-disappoint siya kasi bakit parang inano nyo na ito na yun. Oo. Di ba? Parang yun yung pagkaintindi ko ka. But, ito yung naging conclusion niya na ito na yun. Oo. Samantalang sinabi ko dito na may factors pa rin tayong dapat i-consider, like yung sample size. Oo. Ang pinadala is like isa lang. Pero usually daw 3 to 5 yan. So, basta nakalagay yun dun eh, mga factors. So, medyo naano si Sir Wisdom. Ewan ko, basta yun yung pagkaintindi ko dahil doon kaya tinake down niya daw yung post. So, ayun. Anong nangyari? Ayun nga. Basta ayun, ang nagpumasa lang yung sa yung yung gold standard nga medyo nagkulang pa ng piso eh. Pero yun yung sinasabi, yung point na may limiting factor. Meron. Okay. So, ayun, yun yung pumasa. Gusto ko i-shoutout to, men, kasi gusto ko kayo i-congratulate. Kasi, men, ibig sabihin lang doon, like, anytime, anywhere, kumuha kami ng product kung saan-saan na ganun. Sure. Whale, at lean, at saka yung on is sure. Diba? Kasi, parang, sino nga nagsabi sa akin nun? Si may nagsabi sa akin, nakalimutan ko tuloy. Pero ang point niya is, so sasabihin nila, ay, bad product. Like, for example, may binila akong ganito, sira. Sabi sabihin, bad product to. So, kung bad product to, ibig sabihin, anong nangyari sa quality control? So, may nakalusot. Diba? So, yun yung point. Kumbaga, anytime, anywhere, yung tatlong product na yun, again, whale, at lean, baka naman, medyo ko lang. Whale, at lean, baka naman, whale, at lean, baka naman. De, pero, may no bias talaga, men, na, anyway, ano na yun eh, kumbaga, yan na yung patunay na anytime, anywhere, consistent sila. Oo. Kasi, saan ba sila kumuha, di ba? Random lang naman sila kumuha ng sample eh. Parang gano'n. Pero again, at the end of the day, hindi pa rin natin alam kung yun na ba yun? Yun na ba yun?
'Diba? Nasa sayo na din yun. Pero, ang punto lang kasi ng testing na to na maging aware tayo. Awareness. Dapat nga magpasalamat kayo eh. Naawa lang kasi ako, men. Kasi, ulitin ko lang yung sinabi ko dun sa YouTube channel ko na parang, mutik na maano dyan, men. Mapapabili na sana ako. Parang alam ko yan eh. Mapapabili ako. May nag-message kasi sa RPE na resell ko daw ganito. Bibenta sa akin ng cost. Patungan ko na. Which is, naisip ko kung ano, kita rin. Pabili na ako nun. Tapos di ko alam mo bakit di ko binili yun. I don't know. Una pa lang fishy na ako eh. Too good to be true. Too good to be true, man. Kasi although hindi pa ako nakakatry again, hindi pa ako nakakatry pero based ang dami kong tropa na sumiinom ng gano'n yung kung ano man mga product na yun. Sabi na nila, unang-una sa lahat, ang feedback nila, ang sarap, ang tamis. Talagang matamis talaga. Matamis. Tapos, ito yung nakapagtaka. Mura. Tapos, mura. 25, 27. Nagduda na ako kasi naalala mo yung Pro Matrix. Yun. Kasi mura yun. Hindi ko talaga binibili yun. Ako, bumibili ako nun. Hindi ko talaga binibili yun. I don't know kung accurate ba sila. Hindi ko talaga binibili yun kasi mura. Tapos, di siya say or something. Parang, ako, kahit mahal, binili ko na lang yung ibang brand. Parang ganun. Parang nag-sure na lang ako doon. Tapos, ayun, kumbaga, saan ba ako? Nalimutan. Blanco ako. 12:00 na kasi. Wala lang kape sa katawan ko. Pero, yun nga, nasa na ako, sabi ko. Ayun yung Pro Matrix na parang, hindi ko siya binibili kasi nga gusto ko yung accurate as much as possible. Siguro, para sa akin, ang definition ko ng accurate, kahit hindi ko ba patest yan, kasi, yung brand na binibili ko dati, ibang bansa na may protein. May protein yun kasi, ngayon ko lang nalaman na tines din pala yung may protein dati. Isa yung may protein sa mga pumasa. Nakita ko. Kailan ko ba nakita? Basta nakita ko lang siya. Para matagal na niya ginawa yun. Pero nga, dapat nga magpasalamat kayo dun sa nag-test. Awareness sa inyo. Although hindi natin talaga alam kung yung totoo ba. Pero nakakalungkot lang kasi kung nakita mo yung resulta, grabe. Tapos ito pa. So tataka pa kasi. Oo. Okay lang sana siguro. Tapos ito pa. Kaya magtataka FDA approve eh. Nalaman ko kay big shoutout kay Rai Physique. Rai Physique. Napapanood ko na to dati, yung nagba-bodybuilding content ako. Napapanood ko na siya. Tapos ngayon natin nagko-content siya ng mga like talks din. Siya lang mag-isa. Nagaganto rin siya lang mag-isa like Q&A. Doon ko lang nalaman may tinatawag palang amino spiking. Ang sabi niya parang, correct me if I'm wrong amino spiking na parang maglalagay sila ng iba't ibang like amino something, like iba't ibang product, creatine, etc. Ngayon, ang nangyayari doon, artificially, nakakabuo, natitrace ng pag tinest ng FDA something, magkakaroon ng ng artificial protein. Kaya pumapasa. Daw, parang gano'n. I don't know kung gano'n. Basta ang point lang dun is parang artificial lang yun. Ngayon, pag tinest ng legit na testing na talaga ng protein. Yung KJ something method. Oo, yung ganong method is matitrace talaga yung yung totoong content ng product na yun. So, yun yung ginawa dun sa sa test. Nakita. Ngayon, naiintindihan ko naman. Sabi ko nga dun sa vlog. Dalawa lang yan. Either naloko sila siyempre, ako, tatayo ako ng protein powder. Hanap ako ng manufacturer. So, either naloko sila alangan naman ako rin gagawa. Diba? Usually, meron ng mga business na sariling manufacturing nila. Pero usually, gano'n, nahanap ako ng mga, ngayon, dalawa lang yan. Either naloko sila, or alam nila yon na naloko talaga sila. Para, matataka kayo. Ba't sila manaloko? Ano kanyan? Siyempre, pag mas mababa yung, lalo na protein, mas mahal ang protein, whey, yung mismong whey, kasi sa mga di nakakalam, ang whey is residue pala yun ng gatas. So parang may layer siya. Pag pinakuluan mo siya, makukuha mo yung pang cheese. Tapos nabanggit yun ni, although alam ko na siya before, nabanggit yun ni Ninong Rai kasi nagluluto siya ng parang cream cheese, parang from the scratch. Parang kumuha siya, bumili siya ng gatas ng kalabaw or something ba yun, na like fresh talaga. Pinakuluan niya, etc. Tapos sinabi niya, kinuha niya yung pang cheese, pang cream cheese. Tapos sinabi niya, ito yung whey. So sa mga di nakakalam, dun nakukuha yung whey. So, ayun. So kapag mababa yung protein content ng isang bagay or
kung ano mang specific na content ng isang bagay, syempre, yung costing na yun, ibig sabihin ng halaga ng pag-manufacture per unit man or as a whole is bababa. So, pag mababa yung cost ng isang bagay, pwede kang yung price mo, yung margin mo, yung tinatawag na profit margin mo, is malaki yung leeway mo. Like, pwede ka. Kaya sila mura. Feeling ko, ito, opinion ko lang to Kaya mura kasi, for example, nandito yung price ng on, like kung anong branded product. Pero yung cost nila per product nandito. Ngayon, itong isa, brand X na to, yung cost nila nandito, ito yung una, nandito yung cost nila, pero pwede silang maglaro dito ng price nang hindi nila nami-meet yung price ng branded. So, mataas pa rin ang chance na magiging mura pa rin sila kasi yung cost nga nila. Depende kung ano yung like yung gross yung ano nila, yung profit margin nila. Pero yun yung point doon kung bakit. Tawag doon parang cost cutting ba? Tawag parang gano'n. But kung totoo man yun, again, it's my opinion lang. Hindi lang tumatakbo sa isip ko kung tama nga yung hinala ko. Pero nakakalungkot man isipin na parang ayun. Kasi ako nga, so, doon sabi ko kanina, muntik na ako mapabili. So, isa sana ako sa nabudol. Tsaka may mga tropa ako na nagre-resell. Eto malupit. May mga tropa o na nag-endorse. Yun yung, ako, feeling ko, ikaw, meron ka din kilala na nag-endorse. Meron. So, alam mo yun, na parang, parang like, wala. Ako, hindi ko naman pwedeng sisihin yung mga like ambassadors, kasi FDA approved kasi. Saka ginagawa lang din naman nila yung trabaho nila to promote the product. Pero when it comes to the product, owners lang na yun, men. Kumbaga, owners talaga yung makapag-justify kung goods ba yan or sila, ginagawa lang nila promote sila. Katulad na nabanggit ni SmartFit na parang before niya i-endorse yung product na yun, parang nag-do diligence, nag-search siya, etc. Which is, again, FDA approved. Siyempre, pag ganun, okay na. Wala naman siyang way para mag-test talaga na legit. Ikaw na, iti-test mo pa ba yan para, andun na yung parang opportunity mo na yun para kumita ka Well, let's face it. Kung isita ka doon, di ba? Ba't di mo kukunin? Parang ganun yun nga. Marami akong kilala na yun na parang, isa pa nga shoutout kay Chinelas Gains, kay Sean Manabad. Tropa ko yun, men. Vlogger siya Nagtataka siya, bakit? Kasi may certain, parang ewan ko nasa surplus ba siya or something. Nagtataka siya, ba't ang tagal niya mag-gain? Yung pala, so ibig sabihin, kasi siyempre, kung hindi accurate yung protein content, automatic yun, yung total calorie doon, inaccurate din. So, akala niya, nai-hit niya yung protein or calories as a whole niya, nang dahil dun kasi binibigyan siya sa protein powder na yun, hindi pala. Parang napupunta lang siguro siya sa maintenance, kaya, I don't know kung wala bibigyan mo ba doon, Nakikita kong kawawa dyan. If ever totoo, let's give them the benefit of the doubt. Yung mga nagka-cutting. Cutting phase. Kasi ang crucial nung protein intake mo sa cutting phase. So, mataas ang chance na mag-worsen yung, di ba, at the end of the day, kung natural ka, may possibility bumaba. I mean, yung protein mo, I mean, yung muscle mo, maglulus din. Diba? As much as possible, hindi. So, kung yun yung tinitake nila, so hindi pa nila, man, kawawa. Like, kunwari, kung kawawa talaga sa inyo. Let's say, 40%? Laking bagay nun. Tapos, na nakukuha mo lang pala, like, konti. Man, imagine mo, yun pa lang, isa doon, hindi ko nababanggitin. 27 yung declared. Ang laman 2.5. Kung totoo man yun, hindi naman namin sinasabing, kasi may limiting factors pa rin. Grabe talaga. Grabe, ganun talaga sila kagarapal. Kaya nga, ang dyan, like, Whole Foods pa rin. Ako, hindi naman ako tinamaan kasi ikaw ba, nagpo-protein powder ka ba ngayon? Meron, pero hindi ako dependent doon. Whole Foods pa rin. Pero, yun nga, siguro, 1 serving, 2 serving. Kasi ikaw, alam ko kailangan mo kasi madalas ka nasa labas Kasi kung, for example, busta oras mo, habol ka na lang yung protein mo, convenience mo. Ako rin, ganun. Ako naman, lagi ako sa bahay. So, anong point ko parang alam mo yun, nakukuha ko pag kinalculate ko yung calories, yung macronutrients ko, nakukuha ko yung protein goal ko a day with, like, lean ground beef or itlog man yan or manok man yan. So, ano bang reason ko ba't mag-whey protein tayo? Ngayon, ito yung, dyan,
majority kasi ngayon ng tao, feeling, hindi lang Pilipino tao, which is, dumaan din naman ako sa process na ganito, like college ako na parang, ang tingin kasi natin, ako dati, ganun din tingin ko sa mga ibang tao, ang tingin nyo kasi sa protein powder pa. Magic. Nadali ako dyan. Bakwento ko lang Dati nung college ako, nag-ipon ako, gold standards pre, on. Magkano yun, par? Naka 3 tabs ako nun, par. Tapos, tatawa ako sa pinsan ko. Binibili ko, X. Wala naman nangyari sa katawan mo, X Parang ganun. Tapos doon na ako nagtaka. Ganun ba? Nag-research na ako simula ganun na parang, oo, ganun. Parang, akala kasi natin na pag tinik mo, sabi nga ganun pag tinik mo yung whey, cut ka. Pag tinik mo yung mass, mag-bulk ka, parang ganun. Parang, ganito na lang, para pasimplihin lang natin ng sobrang simple na to, hindi na to kailangan ng Google, ng ChatGPT. Bibigay na. Ganito lang yan, pre. Okay? So, turuan na kayo. Big example, sa chicken, huwag na tayo beef kasi hindi naman lahat nakaka-take. Kasi sobrang, may pricey kasi talaga yung beef. Doon tayo sa basic talaga. Chicken breast. Let's say for example, may specific, may timbang na chicken breast na may content na 25 grams ng protein. 100 grams cook, 30 grams of protein. O sabihin natin 30 or sabihin natin doon na tayo sa serving size ni whey. Usually 24, di ba? So, iba 25 grams ng protein yung chicken breast na to, kung ano mang grams to. Tapos, meron kang whey protein na may 25 grams of protein din. Ngayon, dito pumapasok yung tinatawag na convenience. Let's say, for example, like, paalis ka na or patulog ka na, tapos hindi mo pa rin na-need yung protein mo. Ikaw, kung meron kang whey protein, magluluto ka ba ng manok? Oo. Siyempre, convenience na. Kung na sa whey protein. So, technically man, replacement lang talaga. So, alam mo yun, pag, ito na lang bigyan natin ng magandang example. Let's say, for example, lalabas ka. For example, lalabas ka, like, maglalakad ka or something. Yung sapatos mo basa. Sa pupuntahan mo, wala namang sinabi kung yung sapatos ba o hindi. May chinelas ka, sandals yung nakita. Wala kang choice, di mo magagamit yung sapatos mo. So mag-chinelas ka ba? At the end of the day, nakapunta ka pa rin sa pinaroroonan mo. Ganon din sa whey protein. Either mag-whey protein ka or mag-chicken breast ka, at the end of the day, mapupunta ka pa rin dun sa sa gusto mong punta. Total protein. Yun. Sobrang, although, alam mo yun, pagdaanan ko din naman. Pero, feeling ko ngayon 2024 sa sobrang bilis na like for example, may curiosity ka, may gusto kang tanong sa utak mo, sobrang excuse na lang siguro excuse na lang kung ba't di mo alam, like for example, may tanong ka, although pwede namang tanong, pero kung gusto mo talagang malaman, may ChatGPT, may Google, so marami like ako kung magano kay info. Ways of getting information. Ways of getting information. Make sure reliable yung like yung pagkukunan nyo. Tapos, actually, yung mangyayari kasi niyan, like, papanoorin mo to. Tip ko dyan, tignan mo ano yung bottom line nila. Like, kung ano yung similarities. Kung ano yung common ground nila. Kasi yun usually yung totoo Madalas kasi, pag may mapanood to, for example, big example, yung mga fans ni Chris Bumstead. For example, natawa talaga ako dito. Hindi nila magets yung humor ni Chris Bumstead na nagbibiro lang siya na sumo is cheating. Ngayon, yung mga avid fan ni Chris Bumstead na mga Pinoy halos, tinake nila yun, Chris Bumstead, Olympia yan So, kung ano yung sinabi niyan, tama yan. So, hindi nila nagets yung point ng tao na nagjo-joke lang siya, humor lang niya. Kasi nga bodybuilding siya, wala naman siyang pakialam sa powerlifting, parte niya magagamitin yun At saka hindi mo, alam mong magbibiro lang yun kasi si Chris Bumstead, nagte-training niya, nag-SBD training yan before. Diba? May SBD siya yung training niya. So, joke lang talaga yun, sa mga nakapanood na. Ng sumo is cheating na yan. Siguro next topic natin yun, sobrang napapahaba na to. Pero ang point nun is, yun nga, parang, alam mo yun, parang, minsan kasi, pag
nakarinig yung tao sa ganito, may napanood silang ganyan. Yan lang yung pinapaniwala. Ay, oo. Parang Kasi ikaw, yan eh. Tag dito, like, Olympian yan eh. Huwag na natin pakinggan tong, sino ba to? Mismo. Katulad Natin naman. yung issue na yun, natagal na yun. Hindi gusto ko i-brought up dito eh. Siguro Pero, ba ba? basta rin eh. Pero next siguro. Reserve na natin. Kasi ba natin Pero to? kilala nyo yun kung ano. Stay tuned. Stay tuned. Sobrang solid ng topic na yun kasi, don't know. Basta maganda yung topic na yun. Soon. Next. Pero yun nga, na parang as responsibility natin na parang hindi lang tayo like mag-stick doon. Kahit nga sa, I feel ko, kahit sa studies din. Kasi yung mga sikat na mga content creator na like science-based, nagkakamali pa nga sila eh. Oo. Diba? Like, kasama siya eh. Kasama siya. Kumbaga tayo as a consumer, kumbaga may responsibility tayo na hindi lang yun. Maghanap ka rin ng iba. Cross-check. Huwag mong isarado. Ganun yung nangyayari. Madalas sarado yung utak eh. Kaya open-minded ka. Oo. Sarado yung utak mo na kumuha ng bagong, hindi mo tanggap na may bagong information. So, ayaw mo tanggapin. Ganyan din po. Ang education naman, di ba? Like, continuous siya. Yung learning is continuous yan. Ay, fitness kasi, like, hindi naman siya black and white. Mismo. So, sabi nga nila, there are many ways to kill a chicken. Oo. Di ba? Like, maraming paraan eh. Parang ganito. Parang marami ding ways para lutuin yung itlog. Pero itlog pa rin siya. Itlog pa rin. Oo, di ba? Parang ganun yung... Same lang din yung paroroonan eh. Mismo. Pero yun nga, like, find kung ano yung fit para sa'yo. Like, na ways. Like, ako, kunwari lang example. Kunwari, fit sa akin, sa lifestyle ko, ketogenic. Ketogenic. Okay sa akin. So, hindi ko pwede i-push na ito lang yung pwede natin gawin. Oo. Ketogenic lang. Ketogenic is the way. Oo. May magandang topic next yan, no? Na like, iba't ibang like nauusong, I-reserve na natin yun. Ano na yung snippet? Malaking na yun eh, no? Malaking like... Mga fada. Oo. Kasi, di ba? Snippet lang yun, guys. Snippet lang. Troll lang. Yun nga. Yun yung point. Kumbaga, with the great power comes great responsibility. Yung power natin ngayon is power nating yung available yung kakayanan natin mag-consume ng information like ganun lang. Sobrang bilis pare. So like before di kasi available. Like before like tatay natin, tito natin, sobrang ngayon snap lang, sobrang bilis na. Yun yung power na kailangan. Kailangan marunong ka rin gumamit. Oo, man. Kasi may positive and may negative din. Pero next, na yun. Solid. Solid yung na yun, yung topic na yun. Sarap pagkwentuhan yun na yun. Damn, kaso nga lang, 12:30 na oras na. Alas una yung pasok ko eh. Pero, yun na muna, no? Sa kayo. Hirap muna natin yan, no? Kasi, ngayon ako. Lagi na mo, 1 hour and 22 minutes. Hindi pa namin tinatapos yun, ha? Wala pa yun, min. Tuloy pa yun. Baka intro pa lang yan. Testing lang to kasi first time natin nagamit to. First time lang nagamit na ito. Siguro next ulit, men. Ang ganda ng topic na yun, ha? I-ano nga natin, i-notes ko, gagi. Para pare, ikaw ulit yung guest, at least, alam natin kung saan tayo nag-stop. Anong, Ano nga ba? Nakalimutan ko din eh. Fitness. Sabihin ko, lagay ko na lang yung pangalan. Wala na yung pangalan para madali. Pero sigurado ako kilala niyo yun. Naging hot issue sa nun. Oo. So yun lang, ang moral lesson is maging responsible lang tayo sa pag-consume ng content. Like, wag nating isarado yung utak natin na pag may kesyo sikat siya or kesyo ganto siya is, ayun na yun. Kasi sa totoo lang, hindi siya ganon eh. Like, kailangan mo lawakan talaga yung pag-iisip mo, men. Kahit ngayong balita, news, budol yung mga yan eh. Para sa akin, ha? Siyempre, ipipik sila ng news na ganito topic, ganito. Minsan nga, kulang-kulang yung mga yan eh. Like, para ma-draw yung attention. Sa totoo lang, men, ngayon, di na ako naniniwala kung ano nangyayari. Lalo na sa news, men, yung like, dyan, sa TV, hindi na ako naniniwala dyan mga yan eh. Hindi ka natiwala? Hindi na ako nanonood ng balita eh. Ayoko lang, at saka isa na ring factor na parang ayoko nang kadalasan kasi ang nababalita, minsan lang may positive dyan eh.
Pag negative kasi, curious yung tao. So, ang ending na, curious yung tao. Marites. Oo, curious yung tao, maraming marites, maraming makikinig. So, equals opportunity ng maraming papasok na advertisement. Kasi pag maraming nanonood, maraming pasok, ganun lang yun sila. Simula yung nagets ko yung ganong kalakaran sa, like, hindi lang sa atin buong mundo, no? Kasi tinatopic talaga yan na parang, talagang ang tagal ng era na nabubudol-budol tayo ng hindi ko din lahat Kasi meron talaga Di mo wala, meron talaga silang mga mamimili sila ng ng mga topic lang. Tapos, ang malupit pa dyan, hindi pa full yung yung context niya, putol. Ganun. So, anong nangyari doon? Magiging iba yung meaning. Di ba? So, yun lang, napapahaba na. Sinakto lang namin ng ilan to. 1 hour and 20. So, 1 and 30 minutes. So, all goods na rin. Pero, solid. So, ayun. Ano ba? Meron ba ang tanong dito na hindi ko natatanong sa'yo? Wala man, naubos na nang hindi natin namamalayan Tamahan natin unconscious. Oo. So, yun lang. And balik tayo dun sa kasi inumpisan ko dun sa protein product nga, di ba? Parang at the end of the day, maging lang kayo siguro. Bago kayo muna, ito yung madalas na sasabi, bago kayo muna mag-jump in sa mga protein powders like supplements, etc. Ayusin nyo muna yung yung pagkain nyo. Dito muna. Sa muna, consult muna kayo sa doctor as much as possible. Kasi, baka may underlying conditions. Oo, like for example, yung product na i-take nyo na yun, hindi pala pwede sa'yo, sa kalagayan mo, etc. May responsibility, allergic ka, ganito, ganyan. May mga kilala kong ganyan, allergic sa ganito, ganyan, sa ganitong product. Consult muna kayo sa doc. Pero yun nga, bago kayo mag-jump in talaga, kasi madalas kayo mga bata, supplements mo, anong ganito mo, anong ganyan mo. Ayusin nyo muna yung pagkain nyo, yung yung talagang kinakain nyo araw-araw, then kapag kinakapos kayo, let's say for example, hindi nyo na nai-hit talaga, then doon na kayo mag-jump in. Diyan na papasok. Kaya nga supplements nagsusupply lang siya Alam mo yun? Pag may kulang, susuplayan. Diba? Ganun lang, main. Talaga main. So. Hindi talaga yun yung main kailangan. Okay? So, hindi lang sa win-win situation din kayo kasi makakatipid din kayo. Diba? Ako ilang years na ako hindi nag-protein powder kasi nakukonsume ko, nakukuha ko yung protein goal ko sa kinakain ko pala. So, ano pong saysay ba't daw bibili ng totoo? Diba? Yan lang naman. Kung gusto kong mag-protein shake, pwede din. No. Diba? Pero, kasi talaga yung 90%. Lalo na ako lagi na ako sa bahay. So, anong excuse ko para di ako magluto? Oo, tama. Mabuti lang ako, nagtatrabaho talaga. Biyahe ako ilang oras. Pagdating ko, inom na lang ako ng protein powder, ganun. Inom na lang ako ng mass or carbohydrate drink, parang ganun. Mga mga liquid calories na lang. So, yan, next topic natin yan, men. Ayun lang at time check 12:30 AM. Anong araw ngayon, Bar? Friday ngayon, no? Sabado na, may. Sabado na pala. Muntikan pa to, di matuloy, no? Kasi yung lakad ka pa, mag-charge ka pa pala, no? Oo, buti na lang na natuloy na natin. Sunod, next episode naman. So, lang yan? Intro pa lang yan. Intro pa lang yun, guys. Intro pa lang. Lang kayo. Yo, Steven, maraming salamat. At thank you sa opportunity. Kailan yung meet mo? June? Mag-meet yan, June. Punta, makita mo yan sa ano ba yan? Layo na po. Tagig. Lalaro tayo ng Pipi, baka naman. Sigan. Oops. Di ba, tayo to, man? Kasi, kung ibig sabihin, kung may limit yun, may limit, di ba? So, ibig sabihin, tapos na yung limit, sagad na. So, ibig sabihin, full pack. Tapos, yung, di ba, aircon ba? Sa 2 days. Aircon ba yun, aircon? Hindi ba? Di ba yung mga ganong tent, di ba? May mga tent. Alam mo yung aircon na... Mga tent na mga si may aircon. Alam mo yung aircon na parang rep? Sana siguro may ganon. Sige, siyempre, hoping for the best pa rin. Kasi ang hinaano ko, doon kasi ako, baka nga mag-Airbnb nga kami kasi may handle kita. Tapos, hindi pala. Lalo si Jo Marie, handle ko si Jo Marie. Maraming i-handle sa araw na yun Oo, kasi 2 days lang siya. Yung isang araw, women, hanggang 7. Yun, 2 days, no? 2 days. June June para...
June 1 June to? 1 and June 2. Okay. So, nandun ako, men. Mag-usapan ba kung ano? Handle? Oh, syempre, handle kita. Alam nga naman yun. Though, hindi ko pa alam kasi kung anong araw. Like, next week pa lalabas. Pero matagal pa naman June. Pero, yun nga. Parang, mag-usap-usap pa lang siguro kung anong discard. Oo. So, Good luck sa lahat ng good luck sa lalaro this June. And may bench press competition pala darating. This April 17 ba? 15? Shoutout sa mga, days out sila. Shoutout sa mga maglalaro this bench press competition. Ano yun? Equip yan, no? Equip. Shoutout sa inyo, men. Si Gibo ba lalaro? Sige. Ayun, shoutout kay Gibo, men. At sa Gibo. Panalo ko na. Tapos panalo mo yan, ha? Sa si Boss Eric yung nagte-training dito, yung bata yun ni Coach Pat, men. Sa lahat, men. Sa lahat na maglalaro. Si Brian, coach ni Matthew. Ano si Brian? Lalaro. Ay, kaya pala punta sila bukas dito. Ano sila. Nakita ko sa story, siyempre. Shoutout sa'yo, Brian, men. Kita-kits sa, alam ko, Tuesday ata sila pupunta. So, yun lang, men. Tapusin na natin tong kalokohan natin. Hanggang sa muli, men. Maraming salamat sa opportunity, men. Maraming salamat, men, sa inyo, men. Yun lang. Bye-bye. So, thank you. Gagyang galing, no? Galing ka lagi. Nag-uusap na tayo, no? Tumagal na lang. Gagyang kulit. Ganun pala yun. Ganun yung feeling, no? Kasi, person pa lang to kasi kami na job. Ang dami namin, eh. So, yung topic, mabilis lang, eh. Pag dalawa lang, parang, cut. Cut. Hindi na record.